Win Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Win Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, an overnight stay for 1,000 pesos. At Win Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Win Hotel is located at number 27, 18th Street, West Bacbac, Olongapo City, just within the Victor Liner compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Win Hotel, our guests are surely winners. Avail 10% discount upon check-in at Win Hotel. Just present your trip ticket from Victor Liner and Bataan Transit. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. May pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Whatever you dream of, let it come into view. Just witness how how your dream can come true. Whatever you may feel, and whatever you see, yeah. Whatever happens next is really meant to be. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next
Just follow your heart. It is your guiding light. Whatever happens next is always good and right. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it. The things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it. The things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Wow! Sir, good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Yes, kumusta po? Olongga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Sangguniang Monitor sa araw ng Martes, February 9, 2016. Ito po ang inyong kagawad, ang inyong friendship, Eric Piano. At ito naman po si Friendship Tet Marsan. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali. Magandang Tuesday morning po sa ating lahat. Of course, you're watching Sangguniang Monitor. At sa lahat po ng mga gustong mag-text o magbigay ng suggestion o kaya ay magtanong. Yes, kung meron pang oras. Yes, i-text nyo lamang po kami sa ating hotline 0999-888-6509 para sa Smart. At sa Globe naman ay 0917-421-3446. You can follow us on Twitter, just search at Sangguniang TV22 o kaya po ay i-email nyo kami sa sangguniangmonitor@gmail.com. And of course sa Facebook, kagawad, no? May kanya-kanya kaming sariling account ni Konsehala Tet Marsan. Ang sa akin, Edic J. Piano, yung aking personal account, at yung community account naman ay Edic Piano. Oo. Bukod sa aking personal account, meron din, kasi puno na yun eh, Friendship Yes, Edic. So doon na lang, paki-like na lang po, kaya nyo ako doon sa ating page, Irma Yvette Daduyo Marsan Estrella, o kaya po Tet Marsan. And of course, yung ating Olongapo City Council page na talagang mainit na mainit ngayon dahil ang dami po namin mga balita doon na hindi nyo basta-basta nalalaman dahil kami po ang mga ang tawag doon, resource doon sa Olongapo City Council page. At may Yun, mga expose maraming tayo expose, din. Oo. Of course, binabati natin ang ating mga avid listeners. Si Ate Lina ng Pinagpala, Iram. Magandang umaga sa Ate Lina. Tumatawag siya kagabi, kaya lang hindi kami magkarinigan. Ano ba naman yan? Smart na yan, ha? Magandang umaga, Lina ng Pinagpala, Iram. And of course, si Leklek Go. Ayan, kausap din natin kagabi. Si Kaenting ng Mabayuhan at si Sir Terry Sanchez. Of course, si Nanay. Of course, ang aking mother dearest, former kagawad Rose Piano ng Begonia Street, at yung aking mga kapitbahay dyan sa Begonia, and of course, sa Barangay Santa Rita. At syempre si Mama Beth na Daduya ng Olongapo City Public Library na nanonood ngayon. Good morning po. Kagagaling ko lang doon. Ang ating Transport Federation, chaired by si Sir Chairman Ray Abrenilla. Of course, ang ating mga barangay officials and purok leaders, BPATs, vendors, security guards, at lahat-lahat ng radio groups. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. And kagawad, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil punong-puno ang ating programa ngayong umaga. So ipapakilala na natin ang ating mga dakilang host ngayong umaga. So ladies and gentlemen, kasama po namin and ang Sangguniang Monitor ay natutuwa
At kabahagi namin ngayong umaga, syempre pa, ang ating dating konsehala, no? Ito, bigating. Magiging konsehala ulit. Magiging konsehala ulit. At mahal na mahal ng lungsod ng Olongapo, ang matapang na konsehala sa Facebook. Ladies and gentlemen, we're proud to have here this morning, former kagawad, Gina Perez. Yes. Hello, Gina. Good morning. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kaibigan natin dito sa Olongapo City at syempre sa mga avid listeners and televiewers ng Sangguniang Monitor. Good morning sa inyong lahat. Isa pong napakainit na kumusta para sa inyong lahat. At syempre, first day po ng national elections, kaya... Wow, Philippines, good morning! Yeah. Senator Dick Gordon. Yes, and we have, of course, Mr. Kenneth Salvatos. Thank you very much. Magandang umaga, kagawad. Ang magagandang mga kagawad natin. Tsaka galang-galang si kagawad Dick Piano ngayon. Kaya ingat po kayo. Congressman. Yan. So, tangkiligin po ninyo, manood po kayo sa programang ito at marami po kayo maririnig na hindi nyo pa naririnig. Para hindi kayo mabiktima, pakinggan mabuti ang aming ilalathala ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Kagawad, pwede na tayong umalis kasi yung dalawang professional na katabi natin sa pagdating sa broadcasting. Kasama natin ngayon. Eksperto. Pero sinabi ni Sir Kenneth kanina na ito ang first day ng campaign. Yes. So, ipapalalahanan din natin sa May 9 hanggang 5 p.m. lang ang botohan. Yes. Ito sa Abante, basahin ko lang ha. Ang dating 12 oras na botohan sa mga presinto, ginawa na lamang na 10 oras ngayong May 9. Mas maiksi ng 2 oras, kaya't eksaktong alas 5 ng hapon ay sarado na ang mga election precincts. Before, it was 7 a.m. to 7 p.m., but because we were able to bring down the number of voters for each clustered precinct from 1,000 to 800, and then of course, as much as possible, we would like to encourage our voters to vote early, sabi ni Bautista. Sabi noong 2010 elections, ang voting period ay ginawa mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi na na-extend lang hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong May 9, nasa 54.6 million registered voters ang tutungo sa polling precincts. Hindi pa kasama ang 1.4 million absentee voters ng mga OFWs. Ito ang ulat ni Noel Abuel sa Abante. Kaya hanggang 5 p.m. lang ang botohan ngayon. Yun. Ay, paano kung 5 p.m. nag-ando na sila ng morning? Ano yan? Consider pa rin ba yun? Basta nakapasok na doon sa Alright. pasok yun. Pero much better pa rin na maaga na po tayo pumunta para at least sa hapon, free-free na po kayo. So 7 a.m. naman 7 a.m. open na. Tsaka sana memorize na nila yung boboto nila para mabilis, di ba? Mas maganda. Huwag na kikumato sa iba. Parang si Gordon, i-memorize nyo na ngayon pa lang para sigurado na. Lalo na huwag nyo kalimutan. Dick Gordon, Wow Philippines. Yes. Number 1 Senator. Pero kung talagang ayaw na nila nung sample ballot, go Sir Ben BMP3. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Go Sir Gordon. Pwede na ba yun? Pwede na yun? Wala na mga pangalan. Hindi ba pwede straight Gordon na lang? I-shade lang yun na computerized. Pero di ba madaling tandaan? Go Sir. Yung Vice Mayor Cerezo kasi yun. Tapos Ben BMP3. I-shade mo na lang. Kailangan black, white color. Meron talaga tayo, bias. Alright, wag natin kalimutan muli. Wow, Philippines Senator Dick Gordon. Number 1 Senator. At ang mga kagawad na darating pa sa eleksyon. Dick Gordon. Alright, next. Segue agad tayo. Yung kay Kagawad Gina naman, syempre, parati tayo na City Hall, Kagawad Tet, no? Kaya nakikita natin doon kung paano magtrabaho yung ating mga kawani ng gobyerno. So, para lang malaman nila, Kagawad Gina, ano ba yung Teka muna, pwede mong I commend i-share? Ma'am Gina, kasi talaga nakita ko yung FB niya, ang tindi talaga, babaeng Gabriela. Lumalaban ng katotohanan. Kaya wag po natin kalimutan, Ma'am Gina Perez. Kagawad Tet Marzal. Endorsement, ikaw talaga, Sir Kenneth. Alright. Kailangan po kasi talaga magsalita tayo. Alright, dapat lang ng katotohanan at hindi kasinungalingan. Hindi paninira, hindi kasinungalingan. Tumpak. At ang katotohanan dapat laging may basehan. At may kasabihan, May ang pruweba. katotohanan ang siya magpapalaya. The truth shall set you free. Anyway, going back, kasi napaka-importante sa atin ang role ng mga employees. Kaya po tayong mga managers, may-ari ng kumpanya, or mga HR managers, dapat alam natin kung paano ba pahalagahan ng mga empleyado natin. Ang kumpanya na nagpo-promote ng positive work ethics ay nagresulta ng magandang epekto sa mga empleyado. Nagpapamalas din ito na mas masaya at productive ang mga workers. Pero mahalaga rin na maintindihan at malaman ng signs ng negatibong work ethics. Ayan, meron yan kaya tingnan natin. Pwedeng ang behavior ng empleyadong individual ay systematic.
pero makikita pa rin na hindi siya productive. Lumalabas ang kanyang bad habits tulad ng kung kailan last minute saka lang kikilos. Ganyan ka ba, sir? Ito ba yung Ma'am Gina na parang, marami akong gagawin pero 1 hour yung chika-chika, text, no? Bago kwento kamot-kamot ayos sa mukha, no? Bago punta siya kain, laging ganon. So, pag yan ang empleyado mo, wag mo na i-hire. Ako, Diba? Tanggalin mo na. Sa kultura kasi nating Pilipino, di ba, may manyana habit din tayo or procrastination. Yes, exactly. Pero sa Mayana. Singapore, hindi pwede yan, ha? Sa Hong Kong, hindi pwede yan, ha? Para machine doon, kahit matanda, binabayaran ka. Dapat Tama. kilos. Ang resulta tuloy nito ay low quality ang trabaho at hindi rin nami-meet ang mga deadlines. Yun. O hindi lang po empleyado, pati estudyante. Yes. Dapat nag-i-effect din itong ganitong attitude natin. Kaya naman nasasayang ang binabayad na pera at oras ng opisina sa mga empleyadong mas maraming pahinga. Ma'am Gina, mayroon ka bang empleyado dyan sa atin na talaga may katamaran o kabagalan o, alam mo na, yung pasaway na empleyado? Iba-iba po kasi ang Sample. attitude, ang mga personal. Ayoko na Walang- syempre magbanggit ng pangalan. Pero iba-ibang ugali kasi ng mga tao yan. Alright. Merong iba na sadyang mabilis kumilos. Aha. Meron naman talagang mabagal. Aha. Merong naman madaling, sige. Yung nakatayo lang daw sa harap ng sa Ay, tao. naku, ang dami nakakapansin yan ngayon. Tayo lang, ha? Usapan yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Alright, mamaya. Ayun. On the other hand, kailangan naman talaga ang break ng empleyado para makapag-relax. Yes. Diba? They need that. Kaya may mga coffee break tayo, etc. Pero may mga workers na hindi alam kung kailan ng break time or pagsasayang ng oras. Alam niyo, isa lang masasabi ko dito. Dapat kung ikaw ay empleyado, may sense of ownership kang tinatawag. Yun, parang iyo to. O, iyo to, Pag-aari ko kaya to. aalagaan Kaya mo sinagot siya. niya, bahala ako kung magtrabaho kung gusto ko. Sabay ganun. Mali yun, ha? Hindi, mali ho yun. Masarap kaya maging model employee, tama? Of course, alam ko isa kanyang outstanding counselor rin. Regional, national, ha? Nabasa ko yun, ha? Hindi lang yan, alam mo, maganda kay Kagawa Gina. Nung siya ang committee chairman nun sa personnel, talaga nagbibigay tayo incentive para sa mga model employees quarterly. Dapat ganun, monthly. appreciation. Yes, Diba? alam mo ba Kagawa Gina ngayon wala na. Balita ko nga wala na. Hindi, babalik yun kasi si Ma'am Gina, Ibabalik babalik ko natin ulit. yan. So, magkakaroon po Kasi yan. alam mo, yung sabi nga natin sa City Hall, may mga nirereklaming taong bayan natin na meron daw mga suplada, may mga babagal kumilos. Kaya naman on the other hand, yung magagaling na empleyado dapat nire-reward Okay, natin may yan. advice ako dyan. Pag naka-encounter kayo ng suplado o suplada na empleyado sa City Hall, i-video nyo, tapos pakita natin dito, eto, monitor, ulang kapasanggunian. Ito ang empleyadong mabait. O, di ba? Well, natatandaan ko nung panahon ni Mayor Bong, merong parang drop Employee box of the doon year. kapag meron kang Yes. reklamo doon sa mga Yes. empleyado, pwede kang sumulat Comments, at ilagay mo yung Pero hindi ko alam kung nababasa yun. No? Pero mas maganda, Nung meron. time ni Mayor Nababasa Bong. talaga. Oo, kay oo, Mark. oo, Ngayon nabasa wala na, na, no? minomonitor. So, i-video nyo na lang, Samsung. Ha? Alam niyo, isa Kailangan sa para malinaw. pinagmamalaki natin noon, nagkakaroon pa ng may scanning, finger scanning sa baba ng City Hall. Wow, Kahit si galing. Mr. Wico, Oh. kahit yung edad niya na yun at secretary to the mayor yan, nagpi-finger scan Bilib yan ako dun, every ah. day. Biometrics. Wow. Kasi this will prevent ghost employees. That's number one. Perfect. Diba? And Yes. number two, you will really know kung pumapasok sa tamang oras ang mga empleyado natin. Wala na ngayon nun? Wala na siya. Ibabalik mo ngayon yan, Ma'am Meron Gina. kaya lang. Meron pa ba? Hindi, meron parang... I think meron. Pero marami pa rin Binalik nila ghost. ang yes. Binalik nila ngayon. Kasi ngayon, fingerprint, tas alis na. Alam mo, ganun. Kasi ang kapansin-pansin ngayon sa City Hall, pagpasok mo, parang ang daming nakatambay doon sa labas. Napansin na wala ko kang nga. makikita mo pagpasok mo lalo na sa second floor. Ang daming mga nakatayo doon, nagchichismisan, mga naka-uniform, pero may ID, pero Ang walang gandang mga ko na ng ginagawa. video yun. Ang sinasabi nga, yun Bantayan daw ko. yung mga bagong in-appoint na wala naman talagang trabaho. No, basta in-appoint lang kasi Sila ang kailangan mga i-appoint. outstanding employees. Oo. Laging out. Outstanding yun. Outstanding talaga. Now I know. Kunan natin ang video yan para ipakita rito. Ito, lang kaposan ko na monitor ang empleyadong outstanding. Uy, galing. Nakatayo lang sa labas. Hindi maganda yon kasi una-una maraming gusto magkaroon ng trabaho. Correct. Tapos yung mga hinire, hindi naman deserving. And the qualified ones. Qualified ones. With Kaya civil. nag-outside. Diba? Yes. Well, hopefully kapag nakabalik nga ay aayusin natin po lahat yan. Sisiguraduhin natin na Siguro walang mga naman ghost babalik naman si employees. Ma'am Gina doon. Oo Saka yung tinitiya ko talaga, nakikita ko, solid talaga, Gordon. Nakikita ko yun. Okay, marami pa tayong mga Maraming guests. guests, kaya magbabalik na lang. Ang Sanggunian Monitor. Wag kayong Yan. alis.
Enjoy life while you're still young with mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. You are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Ayan, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor, and this time, Kenneth, meron tayong mahalagang panauhin na magbibigay sa atin ng may mga job openings kasi, no? Dati nag-a-announce tayo dito, pero ngayon, meron talagang trabaho, no? Na pwedeng pasukan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo. Kenneth, ikaw na mag-introduce. Thank you very much, Kagawad. Of course, pakikilala po namin sa inyo from Mayon International Trading Corporation in Manila. So, without further ado, of course, let's welcome Marketing Consultant Enrique Ike Vega. Ike, kumusta na? Good morning, sir. Magandang umaga po, Consel Piano at Kuya Ken. Alright. Kuya Ken ako, pero mas matanda po siya sa akin. Yes, I believe meron kang Ike, no? Announcement na importante kasi alam mo dito, isa yan sa mga advocacy ko, Kenneth, na ang ating mga tiga Olongapo na naghahanap ng trabaho ay talagang mabigyan sila ng trabaho, no? Dahil dati hawak natin ng Committee on Labor and Employment, kaya yun talaga doon tayo tumututo. Kaya this time natutuwa ako na nandito ngayon si Ike para mag-announce, no, ng mga job openings na pwedeng pasukan ng ating mga kababayan na walang trabaho. Pakipaliwanag, Sir Ike, ha? Thank you very much, Kagawad. Yung sinabi mo kanina, kasi may ibang agency na walang placement fee, pero yung may placement fee. Anong pagkakiba, bakit? Ano yung mga yun? Gaya po na lang napakinggan ko kanina yung diskurso niyo kanina kasama si Konsyala Tet at si Konsyala Gina. Parang supplemental lang po to sa mga trabaho ng mga kababayan natin, lalo na sa bayan ng Olongapo, Zambales, na walang makuha dito sa lugar na to dahil sa kakulangan nga ng industriya, negosyo o palakasan system. Meron ang ating ahensya po na halos kulang-kulang 4 na dekada na nasa serbisyo ng pagpapadala ng mga maayos na kapwa natin abroad. Nagkaroon po kami ngayon ng mga opening dahil nakuha po ng ahensya namin ang malaking job order mula sa Kingdom ng Saudi Arabia para sa mga kababayan natin na household worker, including mga asawa nila na pwedeng gawing household driver. Bukos po sa mga nababalitang pinauwi na yung mga Pilipino, ang naapektuhan doon yung mga nasa oil industry. Pero mas dumadami ngayon ng job order ng mga kasambahay o yung mga household worker or domestic helper. Dahil nga
yung mga mga Arabo, lalo na yung mga VIP, talagang nangunguha pa ng mga tao nila. Gagaya ngayon, may nakuha namin ng mga Ambassador's Palace at ang mga Royal Palaces ng Saudi. At nangangailangan po kami para mga household staff, personnel nila. Kaya prioritize po namin yung ex-OFW o yung may mga passport. Kaya kung wala naman pong mga passport, gaya ng instruction sa akin ng boss ko bago pumunta ng Canada, yung mga kababayan mo, gawa mo ng paraan. So, ang sabi nga po sa akin, kung kailangan nating gastusan ang pagpa-passport, ulitin ko ho, sasagutin po namin ang pag-passport nyo, pero kailangan may kaukulang requirements kayo, gagaya ng NBI, travel abroad, NSO birth certificate, at yung pre-med na makukuha nyo sa James Gordon sa murang halaga. Pero susubukan ko rin i-reimburse yan para malaman natin kung fit to apply kayo. Pero anong mga edad ito? Ages 23 to 40. Pero po kung ex-OFW kahit na 45. Kailangan po namin ng more or less mga 100 na domestic help na female. 100 minimum po yan, ha? Tapos po, kung couple, mga 50 couples, babae, lalaki, yung lalaki ulitin ko, household driver. Sir, ay may tanong ako, mahalaga to, yung magkano ang kanilang magiging salary, yung pinakamataas na in-offer nyo? Kasi iba-iba, hindi pare-pareho, may mababa, may mataas. Ang standard do talaga sa batas, pag sinabi mong household or domestic, or household driver, basta related to household, batas na yung $400. Pero kung well-experienced ka? It's the same. However, depende na lang yan sa magiging boss mo, yung extra incentive. Kasi yung mga ibang pinadadala namin, minsan nakikita namin sa Facebook, nasa Paris, okay, nasa US or nasa England, nagsha-shopping kasama ng mga boss. Pero DH lang yung mga yan. Pero, gaya ng sinabi ko, lahat ng perks nandiyan. Hindi na nila pinapansin yung sweldo. Yung driver, ang dinadrive niya, mga Bentley, mga Mercedes, mga limousine. Okay, so, laro lang, di ba? Hindi basta-basta. Madali naman pala. Maganda kanila sasakyan. Mga VIP, ang pinaka, lang po dito, kaya ako napupursige na hindi po ito pag-recruit yung advocacy. Kasi marami talaga mga ahensya dyan. Ang lahat ng matatamis sa salita, sasabihin sa'yo. Gagamitin nila. Pero pagdating sa airport, may panibagong substitution contract. Iyan yung nabalita lang kanina, no? Anong ibig sabihin nun, sir? Right. Yung substitution contract, sa una, iba yung kontrata mo na pinirma mo. Pagdating mo sa airport, iba na. Pagdating na naman doon, iba na naman. Yung bakit na iba? Is it under the law? Yun ang illegal. Yun ang mga sinasabing racket ng ibang, sad to say, yung mga kapwa naming agency. Tapos may mga ahenteng ginagamit na sa totoo lang hindi ka pwede basa-basa mag-recruit kung hindi ka empleyado ng recruitment agency at hindi ka registered sa POA. Sir, ay may tanong ako kasi marami yata nabibiktimang ganyan. Marami ho. Ibig sabihin kahit na legal na yung pinanggalingan mong agency, pwede pa rin mangyari yun? Pwede ba? At kung mangyari yun, meron po ba tayong gobyerno nakikilos para masagip sila sa bagay na yun o wala? Meron po. Dapat po yun ay i-report nila kanino? I-report nila dapat sa POA yun. Ngayon po, pagdating pa sa ibang bansa, nag-iiba na naman ang kontrata o hindi na susunod. Tapos, gagaya doon sa mga na-interview ko na nag-apply, galing ng Kuwait, ang sweldo nila simula sa 7,000, nagbayad pa ng placement fee. Ulitin ko, dito sa kalarangan ng domestic help, walang placement fee, walang service fee, wala dapat charges. Wala dapat, ang medical, sinasagot yan. Yung passport, yan ay dapat sagot ng agency? Ng mga worker. Pero, depende na yun sa agency kung gusto nilang sagutin. Gagaya nito, pinasasagot sa amin dahil nga kababayan ko. Kaya nananawagan po ako sa mga kababayan natin dito sa Olongapo, Zambales, Bataan area. Kung gusto niyo mag-apply para ma-avail niyo yung libreng passport, sumangguni lang po kayo sa sa stasyon na to o sa opisina ni Consial Piano or ni Consial Tet Marsan or ito po kasi yung job order na mismo galing na sa POA website. Para yung mga dyan na nag-iisip kung totoo ba kami o hindi, ito print out ng POA website. Pwede nyo access ang job site ng POA, tignan nyo yung agency namin, tignan nyo yung mga job order. Mamaya natin. Sir Ike, may tanong ako, kasi tumatagal tayo sa, paliwanag mo mahalaga to. Ibig mo sabihin yung mayon, wala kayo na-encounter na nagkontrata kayo dito, pagdating mo sa airport, wala ring mababago doon, at pagdating mo sa empleyado mo, wala ring mababago. So, sigurado po yun sa inyong agency. Ikaw, Kenneth, 37 years na mayon. Ako, 8 years na sa mayon. Alright, so I just want to make sure. So, ngayong mga nanonood po ngayon dito, kung kayo ay mag-apply, hanapin nyo na lang po ang Mayon International Trading Corporation who can give you a good offer. At the same time, hindi kayo mabibiktima na mababagong kontrata ninyo. And with the telephone number of, please write it down, 0929-405-5777 and 0916-227-2977. And of course, their email, recruiter.mayon
mayoninternational@gmail.com. For inquiries, nabanggit ko na po yung number. So, tandaan po natin, Mayon International Trading Corporation. Ay, dyan na lang tayo. Yun na promote natin, di ba? Matataas ang sweldo na offer, walang kontratang mababago. At hanapin niyo po si Sir Enrique or Ike Vega, Marketing Consultant. Maraming salamat po. Ayun, yung iba kasi pag medyo nahihirapan doon sa so ina-announce din ni Ike na dahil yung sa amin ni Kagawad at Marsan ay nasa City Hall lang kami. So kung yung mga gusto pong mag-apply diyan ay pwedeng niyo pong ipadaan doon sa aming opisina ni Kagawad at Marsan. Tapos bahala na kami ni Ike na kung ibibigay yung communication. Maganda rin po siguro, Konsehal, kung may endorsement nyo, kahit na lumampas ng 100, sige, papapassportan na po namin ng libre. Ulitin po, libre Libre po basta passport. 100. Basta, hindi basta may endorsement ni Consiano o ni Consiano Marsan o ng TV station. At maraming salamat po kay kagalang-galang na Congressman Bong Gordon na kasama rin po sa 10th Congress ng aking boss na Congressman Omar Fajardo na tumatakbo ulit congressman sa Rizal, at yung grupo po ng ibang OFW na ang tao muna't bayan. Narinig ko ang party list na yan, Aika. Ang tao muna't ang tambay. So, yung tambay, bibigyan natin ng trabaho dahil ang paniniwala naman nila is maka-Diyos, makabayan, makatao at makakalikasan. So, kasama ka doon, Sir Ike? Yung dating boss. Yung dating boss. Actually po, yung boss ko sa Mayon na third cousin ni Senator Marcos, ang isa sa mga party nominees. Ako po ang basically Chief of Staff at Regional Campaign Manager ng party list. Sounds good. All right. So, good luck and good skills. Good job, ganun din po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo ulit. Ang pagbabalik ni Ike Vega. Ayan. Kilala ko yan si Kuya Ike Vega. All right. So, maraming salamat po, Kuya Kenneth, at maraming salamat, Consial Edic. Anytime, Ike. Kapag may mga ganyan. Darating pala yung classmate mo sa February 28. Really? Okay. I like this one. Sa lahat ng announcement ng trabaho, ito the best na narinig ko ngayon. At sigurado yan. Sigurado, abroad, walang mababago sa kontrata. At mag-recommended with Kagawad Edic, Tet Malzan, and Kagawad Gina. Sama na natin si Kagawad Gina. Ay, meron libreng passport. Pati endorsement. Yung station, kasi thank you for inviting me to plug it in. So, with the professional and utmost courtesy, basta nag-apply sa stasyon, dalang biodata. Galing ba ito? Wow. Sige, i-ano ko na po. I-acknowledge ko na. Free passport. Bigyan na natin ng libreng passport itong mga kababayan natin, mga nag-apply ng household. Ayokong gamitin yung domestic helper dahil gas-gas na gas-gas. So, merong mas majestic helper. Majestic helper. VIP. Yun na lang, VIP. Okay. We call it personality. Majestic helper. Okay, thank you again, Ike. Maraming salamat din po. Maraming matutulungan tayong mga kababayan. Maraming salamat. Regards nga lang po doon sa kay Congressman Gordon, sabi ni Congressman Omar Fajardo, nakasama niya sa 10th Congress. At sa mga iba pong mga kakilala natin dyan, good luck sa start ng kampanya ngayon, lalo na mga national. Mga Brad ko o yung mga kaibigan natin dito sa Zambales. Kay Brad Joel Manangan na sa Narciso Zambales. Good luck, Brad. Okay, sino ang presidente, no? Wala pa yan. Sino senator mo, number 1, Wow Philippines? Siyempre, ang ating kababayan, Senator Dick Gordon. Ayan, sige po. Fellow alumni at siyempre atin yan. So, okay. Thank you, Ike. Maraming salamat po. Ang galing. Okay, mabuhay ka. Thank you. Thank you, Ike. Thank you. So, babalik po ang Sangguniang Monitor. Meron po kayong mga espesyal na panauhin ngayong umaga. Huwag po kayong alis. Laman! Alright. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth.
The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Whatever you dream of, let it come into view. Just witness how how your dream can come true. Whatever you may feel, and whatever you see, yeah. Whatever happens next is really meant to be. Whatever you say, whatever you do, whatever happens
Monitor. Thank you. Good morning! Welcome once again Olongapo Sangguniang Monitor. Wow, Philippines! Huwag nating kalilimutan. Of course, Ma'am Kagawad, Gina. Huwag nating kalimutan ha, para sa election. May papakilala kaya ang guest natin for today? Yes, please. muli po. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan natin. Nandito kasama natin ngayon sa industriya ng musika. Alright. So, Hinig! natin sa inyo, makasama natin ngayong araw na ito ang Plug and Play. Ayan. Kumusta? Welcome Plug to Philippines. Monitor. Yan, welcome. Hello po. Yes, Ayan. good afternoon po. Ayan, ang boses talaga. Alright, next. Good afternoon, sir. Mahiyain. Mahiyain sila. Ganyan sila. Plug and play. Plug and Play. I'm curious. Hindi ka ba curious bakit plug and play? Oh, yeah. Bakit nga pala? Bakit plug and play? Plug Philippines? Ano bang history? Briefly, 5 seconds. Naisip lang po ng band leader namin. Tapos Ayan, alright. Yun na yun, 5 seconds na yun. So, kailangan kumanta na kayo. Hindi, biro lang. Okay, Tell us something about your band. Ano ba yung repertoire ninyo? Ano yung mga expertise nyo, ika nga, mga paboritong kanta? R&B, rock, mellow, actually, ballad. variety po kami. Variety, Yes, yan. Parang 24-hour store. Maraming kanta. Ayun ba yun? Stock nila. Gano'ng katagal na kayo magkasama? Ano po, kasi siya sa ibang banda po siya. Pinirate mo. Well, nagsanib puwersa. Parang gano'n, Ayan. nagsanib puwersa. Ayan, sanib puwersa. Yes, may banda po siya. Pero kayo regular na magkasama o ngayon sa lang? guesting lang po. Sa guesting lang. Alright. So, anong banda mo? Dati ako pong Bojo band po dati. Ano na? Rock band po ako dati. Rock band, ikaw plug and play. Alright. Tingnan natin ang musika ng plug and play and rock band. Ano labas? Ano sa tingin mo, ma'am? Naku, ano nga ba? Alam ko ikaw kasi classic woman ka eh. And yun, very nostalgic ang personality mo. So, ang mga kanta niya kailangan... Pero minsan, paborito ko rin mga alternative songs. Yeah, yung parang nagpapalit. Mga lumang rock. Pag sinabi alternative, nagpapalit. Alright. Let's welcome, without further ado, Ma'am Gina. Pakantayin na natin. Live here at Olongapo Sangguniang Monitor, Plug and Play. Palakpakan natin. Actually, ito po yung original composition namin. Nung una kang makilala, ito'y sadyang alam ko na. Ikaw ang buhay ko, at yan ay alam mo na. Madami man tayong pagkakaiba, ganyan talaga ang nagmamahal, di ba? Lagi mang nag-aaway, alam mong kita'y sinusuway. Pinag-aawayan, maliit na bagay. Huwag mag-alala, mahal na mahal kita. Halika at yakapin mo ako sa ilalim ng ulan. Umasa ka mahal, hindi kita iiwan. Yayakapin kita sa ilalim ng ulan. Ipilit mo mang ako'y pagtulakan, tunay kong pag-ibig ang iyong tignan. At di pagdurusa ang iyong mararamdaman. Kaya manalig ka, o aking mahal. Halika at yakapin mo ako
sa ilalim ng ulan. Umasa ka mahal, hindi kita iiwan. Yayakapin kita, sasamahan kita sa ilalim ng ulan. Halika at yakapin mo ko sa ilalim ng ulan. Masa ka mahal, hindi kita iiwan. Yayakapin kita, sasamahan kita, iibigin kita. Sa ilalim ng ulan. Alright, you are listening to number 1 here. Olongapo Sangguniang Monitor. What a nice song. Ang galing! I love it! Platinum. Ayan. Platinum. Thank you. Imbitahin natin sila, Kenneth. Meron kami po sa February 20, isa-celebrate natin yung death anniversary ni James Leonard Gordon Sr. Yes. At mag-iimbita po tayo ng mga artist at isa ang, of course, ang ating mga kaibigan dito na iimbitahan natin. Sa ilalim ng napakagandang kanta. Susunod sa ilalim. Hay na hay kami dito sa studio. Ganda, di ba? Kung may ilalim ng ulan, sa ilalim ng dagat naman susunod. Ayun. Okay, tapos ibabaw ng araw, init ng araw. So, meron pa kayong huling pananalita para i-impart sa ating audience bago po tayo magpaalam? Bali, i-promote lang po namin yung single namin. Bali, nasa YouTube na po siya. Pwede nyo na po siyang i-view. Nice. Tapos gawa na po yung talagang music video niya. Wow. Siguro this week, pwede na pong i-release yun. With this song? Yes, sir. Dito po. Wow. Under what records? What company? Is it individual? Sa inyo lang? Yes, Platinum yan. Sigurado ko dyan. The name of the YouTube is Plug and Play? Sa ilalim ng ulan. Sa ilalim ng ulan. Ayan. Ayan. And so, wala na tayong oras. Maraming salamat. Good luck. No, sa inyong talaga naman kakaibang talento. Pwede pong magpahabol ng konti. Habol, sige. Pasalamatan lang po namin si Sir James Bong Gordon kasi wala siyang talagang grabe yung pagsuporta niya sa amin. Naman, sa local talents. Thank you so much. Maraming salamat, sir. Tsaka kay Ma'am Eileen. Thank you po. Cuevas. Sanchez. Yes, so, palalakasin natin yan. Alam mo, yung Olongapo City Arts and Culture Council, malakas yan nung panahon ni Mayor Bong. Medyo hindi na supportahan ngayon. Kaya ibabalik po namin yan. No? Ibabalik natin yan. Yung Olongapo City Arts and Council. Dapat may organization yan sa mga musicians, singers. Ayan, oo. Sana request lang. Gawa naman kayo magandang kanta para sa Wow Philippines #1, Senator Dick Gordo. Pwede ba? Pwede, sir. Gumawa tayo. Isama nyo na rin mga 1 ticket, 1 straight vote for Gordon. Magpaalam na tayo, Kenneth. Alright. Okay ka na sa audience. Thank you very much. Tayo. Papagalitan na tayo ni Ma'am Eileen. Alright. Okay, so wala na kayo babanggitin. Yun na lang. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan sa YouTube, Sa Ilalim ng Ulan. Thank you very much. Congratulations. So, ang Sangguniang Monitor po ay babalik sa Friday, no? And hopefully, makasama natin ulit si Kagawad Gina Perez, ang ating mahal na konsehala dito sa lungsod ng Olongapo. And of course, Kagawad Tet Marsan sa February 12. Uy, birthday ko yun, hindi ko alam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you po. Happy blow up na rin. Again, salamat po sa inyong lahat. Ito po ang Sangguniang Monitor.